Now, we know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin. Hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Mabigat na ebidensya laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects ang nais na mabuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang bagong podcast, sinabi ni PBBM na dapat matiyak na maparurusahan sa batas ang mga nagsamantala sa pondo ng bayan. Kaya naman dapat anyang maging maingat at huwag madaliin ang investigasyon sa mga nasasangkot sa korupsyon sa flood control projects. We have to be thorough also. If we're actually going to punish these people, we have to be very, very clear about what we are doing. And we have to be very, very clear that we go after the guilty ones. You know, because some of the guilty ones, they're trying to derail the system. Para kay Pangulong Marcos, hindi sapat na magbitiw o matanggal sa pwesto ang mga personalidad na sangkot sa flood control projects anomaly dahil nagdulot na ito ng pagkasira ng buhay ng mga Pilipino. Oh no, that's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So I will keep pushing. Giit ng Pangulo, walang halong politika ang kanyang pagbubunyag ng korupsyon at irregularidad sa flood control projects kung saan maging ang kanyang mga kaalyado sa politika ay isinasama na sa investigasyon. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was quite simply because this could not go on. Suportado naman ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang posisyon ni PBBM na maging maingat sa pag-iimbestiga at dapat makabuo ng isang mabigat na kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. So we have to be very careful, and I think that is what the ICI is doing. No, so naiintindihan natin syempre na lahat tayo very impatient kasi lahat tayo galit. Pero kailangan din at the same time maintindihan ng mga kababayan natin na kailangan masigurado natin na talagang makukulong itong mga nagkasala na to. Sa naganap naman na Philippine Development Forum 2025 sa Mandaluyong City kanina, nangako si Pangulong Marcos na direktang mapupunta sa pakinabang ng mamamayan ang kaban ng bayan at hindi anya siya papayag na ito ay masayang. We will not tolerate measurement without action, nor will we tolerate the wastage of public funds. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Ayon sa Pangulo, ang pananagutan at kahusayan ang dapat maging gabay sa paggamit ng pambansang pondo at ng tulong mula sa labas ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.